Ayan, kamachili po yan. Parehas po yan ang kahoy na inano namin. Yung kalesa namin dyan sa ano, na napakaganda rin. Ayan. Oh, tingnan nyo naman. Ganda. Tapos ayun. Tapos ito yung lamesa. Ayan. Kapal. Oh, dos. Yan po yung paa niya. Pagagandahin po natin. Ayan, magandang buhay. Vlog tayo ng konti. Ayan. Meron pala tayong nakuhang ano ha, sabi ko nga sa inyo, di ba? Na ako po ay kami po ay nag furniture hunting. At kung may magustuhan man ay ayan, binibili namin at inaayos po namin para i-alok po sa inyo. So may mga gusto lang naman. So ayun, meron tayong nakuha. Ako, unahan na lang. Napakaganda. Gusto ko nga sana ikip, sabi nga ni Bebe, pwede nating ilagay dun sa tambayan kasi ang ganda, kamachili. Coffee table na kamachili na tamang-tamang tambayan na pangpamana na naman sa mga apo. Ayan po, napakaganda. Pakita mo. Ayan. Nililinis na po ni Nel. Napakaganda. Eto Nel, pwede pa natin palang gawing coffee table, ano? Bibilugin mo lang yun, dahil pa pala ditong kahoy, sayang yun, Ito po yung sinasabi ko, napakaganda. Ngayon, polyurethane natin yan, pagagandahin natin. Tingnan nyo naman. Ito ay, kita mo yung kamachili po ito. Ayan. Medyo pangit kasi yung pagkakagawa nila, hindi papasa sa amin. Tingnan nyo naman. Ayan, ayan, kamachili po yan. Parehas po yan ang kahoy na inano namin, yung kalesa namin dyan sa ano, na napakaganda rin. Ayan. Oh, tingnan nyo naman. Ganda. Tapos ayun, tapos ito yung lamesa. Ayan. Kapal. Oh, dos. Yan po yung paa niya. Pagagandahin po natin yan. Yan po ay pang lanay-lanay, tamang-tamang tambayan, maritesan. Coffee table. Oh, coffee table. Ang ganda. Meron pa po tayong parating. Meron pa akong pina-reserve na round table. Pero ano po siya? Live edge na round. Ang lapad. Ang laki. Pang 8-seater. Tapos may upuan na. Na andoon din po. Ano ko na. At gagawin po natin yan. So, ayun. Tapos, wala pa si Junjun, ano? Okay na ba siya? Okay na ngipin niya? Hindi po si Junjun ng ilang araw. May ginagawa lang daw dito sa kabila. So susunod natin, gagawa na po tayo ng paa. At tawag dito, yung mga lamesa doon. Kaya lang talagang maulan. Pero sabi ko nga, yung mga boys kailangan pong magtrabaho. Kaya sabi ko na, yan na muna, tirahin na. Ayusin natin tong kamachili na to. So napakaganda, no? Ayan, kamachili po yan, special wood po yan. Mahirap hanapin ang kamachili. Ayan, so message na lang po kayo kay Bebe. At unahan na lang. At yan po ay yan po ay ako naman po kasi ganito. Nag-iisip po ako ng maliit na pagkakakitaan. At the same time, makakapagbigay ng trabaho sa kanila. Alam niyo naman po, ever since yan naman po ang aking advocacy, di ba? Na makapagbigay po ng trabaho. So hindi po ako makakasurvive, lalong lalo na ngayon, mahina na rin po talaga ang YouTube. So kailangan ko ng business talaga. Na sabi ko nga kay Bebe, pag ano na lang tayo, subukan natin. Total nandito naman si Papa Yam, maalalayan tayo. Bili tayo ng mga makakamura tayo, na sabihin mo ng hard to find furnitures, yung mga unique, dadali natin dito, bibilhin natin. So ganun nga po ang nangyari. May pinuntahan si Bebe, tapos pina-reserve niya na. Tapos ito, tamang-tama. Sabi ko, Bebe, ang ganda kasi kamachili. Mahirap na po kasi maganap ng kamachili ngayon. So sabi ko, ayusin na lang natin. Kahit medyo, yun nga lang, talagang gagastosan mo. At least may trabaho, diba? Sabi ko kay Jomar, ikaw na rin mag-aral ng pagpo-polyurethane, wag na nating ipakyaw kasi yung dito na pamahal po kami. Siyempre, di ba?
So kailangan nilang matutunan talaga para at least kahit sabi mo arawan ng trabaho na medyo mabilis naman, okay na ako doon. Oh, so sana po ano, furniture hunter tayo. Nakakatuwa. So ayun, meron pong lamesa na napakalapad, malaki, pangwaluhan nga at may upuan na. So hindi pa namin alam kung magkano din ng, although may presyo na po kami doon. Yung labor po pagpapaganda kasi unique po siya, maganda. Kaya inano ko na kaagad, bebe meron ba nito? Tapos sabi niya, sir kung kukunin mo yan, sige anuhin ko na. O sige ka ako, i-ano mo na yan. At sigurado naman pag-aagawan yan. Pag-aagawan po siya. Parang ganito siya. Ayan parang ganyan po na malaki. Pero hindi ganyan hindi walang ano, hindi ganyan. Buo po siyang bilog na malaki na siguro 3 size nito. Malaki po ang katawan, sabi ko nga ang laki. Akasya din. Pero ano siya, crosswise po yung pagkakaano. Parang ganito. Yun, maganda. At sana ay tawag dito, matapos niya na po agad. Pero sabi niya nga kung may bibili niyo na, tatapusin ko na. Sabi ko sige po, marami naghahanap. Marami po ang naghahanap. Ano siya yung mga ganong klase po kasing furniture, yun yung mga bagay na bagay sa mga bagong gawang bahay na mahilig po sa, alam mo yung datingan, yayamanin. Kasi talagang pag alam niyo na, di ba? Pag naka solid wood ka na, ibang dating, di ba? So, ayun. Anuhin natin, i-push po natin. So, ayan abangan niyo po, marami pa po tayong ano. Tapos, ako po ay, laki naman ng manggang yon, ang hulog na naman. Ako po ay busy dahil ako po ay yung ano ni Lulu, binigyan ko ng mga kalapate. Si Rambo, sabi ko pumili ka na kasi nga inaano ko na kasi medyo talagang ako'y sabi ko nga tapos na. Ayoko naman na pong ituloy na ng ituloy dahil parang dati maganda pa income, walang problema, di ba? Pero ngayon nahihiya na ako kay Bebe kasi sabi ko laki ng gastos. 1,000 plus din po ang kinakain every week. So sabi ko, decide na ako na ipahinga na muna yung loft. Yung mga kalapate na andyan naman, kuhanin mo na yung mga magagandang breeder, sa'yo na. Yung asawa ni Lulu mahilig din sa kalapate, pinapili ko na rin sa mga flyers, binigyan ko. Kongkong namili na din. So ayan, unti-unti na po nating bibitawan yan at as is na muna yan. Kasi ngayon nag-iisip po ako ng libangan na pwede akong kumita. Sa kalapati kasi puro palabas ang pera. Pwede ka magbenta kung mag-champion ka. Idadaan ka pa sa butas ng karayom bago ka manalo, 'di ba? So swerte lahat, everything. At wala akong time, lalo na ngayon. Nung wala pa pong lechon house, okay lang, may time ako Pero ngayon po kasing may lechon house na, Sabado Linggo pa, yun pa yung oras ng abangan ng mga pauwi. Hindi ko po kailangang, I have to choose, di ba? Hindi ko po pwedeng i-give up yung kabuhayan. Doon tayo sa kabuhayan, pang pamilya, di ba? Ito naman pang sariling ano lang naman. So sabi ko, give up ko na. Kahit masakit po sa puso ko, give up na. Kaya ayun, yung loft naman hindi naman po yan masasayang, at malay natin magamit natin sa ibang kaparaanan. At sayang naman yan, 1 million may kita gastos ko dyan. So sabi ko ayusin natin kaysa pumabaon pa ako ng mabaon na pakain ng pakain, di ba? So enough. So ayun, I hope tama yung desisyon ko, and I think walang second thought, talagang tama, diba? So ayun, napasaya naman na ako, at ngayon kailangan ko po na magpapasaya sa akin, at the same time may potential na makapagbigay man lang, bumalik o makapagbigay man lang ng income, kagaya ng yung mga chickens natin. Pag naparami natin, pwede po nating ibebenta po natin, siguro may mga consideration tayo maibibigay. Alam nyo naman, marami tayong family, pero
most of them ay ano natin, ibebenta. Pwede tayong magbenta ng dress na ka-farmer, bili ako ng dress na native chicken, o kaya ka-farmer, pwede bang ipatinola ko na. Tapos yun nga, itong mga ducks naman natin na naandito, maganda po ang market. Actually yung binilang ko nito 1,000 per sisiw pa lang po ito mga ka-farmer. Pero mura na po. Actually mura na ngayon. Ano ba ang tawag dito? Ito ay 3 days old pa lang. Ayan, 5 po yan. Ay, siya la Madonna. Dito ka. Ayan, 3 days old na, 4 days na po siya, na tawag dito na ang nanay at tatay niya napakaganda. Laced na Indonesian. Ayan. Ang ganda dito kasi ang nangyayari po kasi, let's say pagka ganito na ang kalaki, month old. Ayan po, month old lang, pakita ko po sa inyo. Kaya ito aabangan natin yung paglaki nito. Kasi 3 days old pa lang po ito, 3-4 days. Ngayon bakunado na rin yan. Ito, month lang yan. Ito, ayan. Nakita nyo kung gaano nakalaki. Month old lang po yan. So, pag may pattern na maganda, ang hirap nang bumili kasi nasa 7,000 na, 6,000 isang piraso. Lalong lalo na po pag maganda ang pattern ng kulay. Ngayon, ito swertihan. Lalong lalo na maganda po yung mga magulang, nakita ko. So, sabi ko, susugal ako dito. Alam ko namang alagaan yung mga ducklings. Hopefully, wala namang mamatay. Ayan, bakunado na po yan. Sana ay makaraos lang ng 2 linggo, 3 linggo, okay na tayo. Basta may ilaw, naka-brooder, okay naman. Kasi isa sa mga titingnan nyo pag ito po 100 watts. Ayan, pag may sisiw po kayo o mga ganito, pag naglagay kayo ng ilaw, titingnan po ninyo, maobserbahan ninyo kung nangangailangan pa po ng init ang inyong mga sisiw o ducklings. Makikita nyo po yan nagpapatong-patong. Ibig sabihin kulang po ang init. Ngayon, kung masyado naman silang malayo, nagwatak-watak, itaas nyo ng konti, yung ibig sabihin masyado pong mainit. So dapat tama lang, ganyan lang sila. Relax lang sila. Hindi po sila nagkukumpulan na parang nilalamig. Yan po yung mga i-observe ninyo. Kasi tayo nag-brooder na rin naman tayo ng mga manok at bibi. Kasi ang hirap po nito pag nagpatong-patong, pag marami, mamamatay po yung nasa ilalim. So yung binilang ko nito, newbie din lang. Sinabihan ko siya, tol, magbakuna ka na. Tapos taga dito din na sa Arayat. Anak po siya actually ni June, yung katabi ni Dindin na nag-iisda galing Malabon. Anak niya yon, anak niya. Siya po yung nasa Australia na kinukumusta ko lagi. Umuwi na pala, so nag-alaga nito. So ayun, yan po ang aking ma-share. Ayun yung bakuna, sabi ko itatabi ko, kuhanin mo na, i-ref ko lang muna. Sayang to, kasi ilang oras lang po ito. Ngayon, dadaanan po nila para hindi na sila bumili. Binigay ko na lang. So ayan, papaulan tayo. Grabe itong habagat na ito. Malupit itong haba. Ang haba, grabe naman ang umpisa ng habagat. Ang haba po kasi may sumunod na low pressure area. Mas uulan pa nga daw sa mga susunod na araw. Sana bukas pagbigyan tayo weekends, medyo gumanda-gandang panahon. Ayan hinila na naman. Talo tayo. Pero pagka ganito, nag-check ako ng harvest po na sa solar, 2 kilowatt. Meron pa din naman pumapasok. Pero sa tingin ko hindi kami makaka-charge ngayon ng battery. So yan ang disadvantage ng hindi ka naka-net metering. Kasi wala na. Ayan, kagaya yan. Talo ka, magbabayad ka talaga. Bibili ka ng magpepelko ka, mag-grid ka. Pero okay lang na hindi naman po hindi naman 'di ba? Minsan-minsan lang naman Okay lang 'yan. So ayun. Tapos asan ba? Okay. Naglinis-linis dito si Kongkong. Sanay naman maulanan 'yan Chicken lang natin yung aking mga manok. Ayan.
Nilipat na po natin kahapon doon. This is my favorite actually. Mga ganitong umaambon-ambon. Kamis din ano. Bumili ako ng manok na yung mga ilang pirasong ano, parang nilieg, tsaka yung mga ribs ba, backbone ba tawag doon, hindi naman backbone, yung parang backbone pero malaman, pinakalikod niya. Lulugaw sana ako, mag-uwi ko naka-adobo na. Hindi ko naman nasabi, bumili ako ng malagkit na ano, paglulugaw ko sana yung mga boys mamayang hapon. So ayan, diniligan na rin ni Kongkong. Ano naman si Kongkong, naghahanap ng ano yan, magagawa. Ano natin yung mga manok natin, kumustahin natin. Grabe ito. Sa mga pupunta po dito, wag kang pupunta doon palalagyan ko nga ng harang kasi baka mabalahok kayo doon. Matindi po ang putik ngayon. Ganda na ni Erwin. Ayan. Shout out kay Tita Ligaya Lim. Ayan. Tingnan natin yung mga manok, pakainin na rin natin. Kahapon binigyan ko na sila ng pagkain. Okay naman yan kasi malawak naman po yung galaan nila, marunong na silang umuwi. Alam niyo ang kulang na lang dito is dapuan. Hindi ako nakabili ng ano kay tropa, kay James. Ayan, andyan lang sila oh. Hindi naman sila yan, diba? Oh, kumusta kayo? Happy? Happy, syempre naman papa. Happy kami. Pag nag-anihan, kukuha tayong dayami. Tingnan natin kung okay na to. Wag na nating ano, gagastos pa tayo. Okay na siguro. Kailangan na nila ng dapuan. Bango ng Galimax. Galimax po yung pakain. Pakain na natin para hindi na tayo babalik mamayang hapon. So pinalagyan ko nito. Ang instruction ko kay Kongkong dito sa taas hanggang dito. Para sabi ko sana yung araw sa ilalim makakaano. Ngayon ginawa niya ito. Sabi ko dugtungan mo na lang. Para dito may silip pa din yung araw habang umaakyat lahat natatamaan. Tumitilaok na yung ating darag. Ito po yung balak kong paramihin na manok. Na hindi tayo magdadagdag ng breed. Ito napilay daw yan pero okay pa din naman yan. Medyo may ano ng konti oh. So darag chicken po tayo. Purong darag po ang mga alaga natin. Hopefully maparami po natin yan. Ano na yan, napurga na po yan lahat, kaya wala na po yung mga bulate. Healthy na po. Asan kaya yung mga ipot nila? Malay mo yung tatlong bagong ano, ito ipot nila, green na green, ayan yung mga pinurga ko. So mukhang walang bulate Yung huli kong, yung una kong nakuha, grabe, ang hahaba, parang mga miswa. Para pong mga miswa. So yan, andyan ang tubig. Kailangan ko lang magpatakbo ng tubig dito kasi malayo. Kahit hanggang doon lang sana makapagpatakbo tayo. So papadaan tayo kasi nandun na sa may dulo nung yun naman, doon natin ilalagay yung ating mga bibi. Ililipat ko na kasi medyo malalaki na rin naman, kaya nasa lupa, bakunado na. Pero papakuha ako ng ipa kay Kuya Gido, baka meron siya kahit 2 sako. Tatambakan natin 3 o 2 sako ipa, then kukulong muna natin, doon muna sila. Hindi naman na kailangan ng ilaw ng mga yon. Okay na yon. Ayan, so okay naman ang ating mga manok. Hindi naman sila umaalis.
Andito lang po sila. Ilan na ba yung hens? 3 po ang rooster natin. Ayan, oh. Purong-purong darag po yung dalawang ito, oh. May puti na yung tainga. Ito ganun din, magkakaputi din po yan ang tainga yan. Yan po yung mga hahanapin mo ninyo sa darag. May palong pati babae, pero maliit lang. Tapos yung mga lalaki ganun din. Tapos ang kulay ng lalaki mapula-pula, pero yung paa nila is talagang green, gray o black. Yan po yung mga paa. At the same time, yung kulay po ng may puti sa may buntot. Ayun, oh. Yung ayun, kita nyo yan. Yung sa may puuna ng buntot, may puti. Yan yung mga sign. Tsaka sa kulay po ng babae din. Alam niyo naman itsura ng darag. So ayan, inuulan na naman ako. Okay na. So bala ko in the future, maayos natin. Because next summer pa naman, God willing. Ayan. Ito po ayusin natin. Dito natin papakawalan yung mga manok natin na free range. Ayan. So at least maayos natin yan. Tapos gagawa na lang ako ng page, pa-follow na lang. Ano ko yung mga alaga ko, Facebook page, hindi na yung ka-farmer lang. Ka-farmer kasi sa business na yun eh. So pwede tayong ka-farmers backyard, mga ganon ba, na Facebook page. At doon ko naman po i-upload yung mga bagong pisa na bibi, yung mga reels na gagawin natin, mga manok, etc. Doon tayo bebenta. So ayun, hopefully ayun po yung plano ko. At least naandito, libangan turn into a small naman, income, di ba? Tapos yun nga, yung business natin. Tapos yung hunting natin ng furniture, importante na gagawin po yung mga boys. Alang wag silang pipili kasi, di ba? Kasi meron na silang trabaho ng 3 days eh. Kagaya ni Jomar tsaka ni Rizal, 3 days po. Meron na silang trabaho. Si Kongkong meron na din naman, 'di ba? Kita nyo, naglilinis po dito, kahit anong na lang, basta papasok siya, may mapapagawa. So si Nelnel at yung ibang araw pa nila, kailangan kong maghanap ng pwede nilang gawin na hindi naman ako mag-charity, 'di ba? Yung win-win situation ba? Kaya kailangan talaga another business na makapagbigay ng trabaho. So ayun lang. Ayun lang po. Ayan, nakita nyo niya ha. Message na lang po kayo sa page. In-upload ko na, baka magulat si Bebe, may message na. Liblinag mo na ba? Niya. O ako, excited ako eh, dahil ang ganda eh. So kamatsili po yon. At sana po ay magustuhan po ninyo. Tamang tambayan. At least si Nelnen may ginagawa, di ba? So yun lang naman ang natin. So ayan, maraming pong salamat. Ang bilis natin, nakaikot na, oh. Ayan, oh. Magandang buhay. Minomonitor ko yung aking mga alaga eh.